Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 3, talatang 20. Ito po ang sinasabi. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Diyos na mapagmahal, naririto kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba o Diyos upang humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami o Diyos sa mga kasalanang nagawa namin. Sa umagang ito o Diyos, patuloy ka rin naming pinasasalamatan sa mga ginagawa niyo sa amin o Diyos. Salamat Panginoon sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan mula sa aming pagkatulog, Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo o Diyos. Kaya kami o Diyos nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig na patuloy mong ibinigay sa iyong mga anak. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa manig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin o Diyos. Pagalingin mo po sila, Panginoon, sa mga karamdamang kanilang kinakaharap, Panginoon. Abutin mo sila at ibalik mo ang mga lakas na nawala sa kanila, o Diyos. Upang sila, o Diyos, ay magkaroon ng kalakasan, kaganingan sa mga karamdaman, Panginoon. Tinataas ko rin, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nangangailangan ng mga pinansyal na pangangailangan dahil meron silang mga pangangailangan na pambili ng gamot, pambayad sa hospital. Panginoon, pagpalain mo po ang mga kaibigan namin ito, Diyos. Lalong-lalo na ang iyong mga anak na nangangailangan, O Lord. Kayo din po, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang trabaho. Patuloy mo po silang ingatan. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe hanggang makarating sila sa kanilang mga trabaho na maluwalhati, O Diyos. Tulungan mo po sila, Panginoon. Proteksyonan mo po sila kasama ng kanilang buong pamilya na patuloy na nagmamahal sa kanila, Panginoon. Lord, sa umaga rin ito, dalangin ko, Panginoon, ang aming bansa, ang aming leader, mga leaders. Patuloy mo pong ingatan, Panginoon, ang bawat isa, mula presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng barangay. Bigyan mo sila ng mga Diyos na karunungan, Panginoon, upang magkaroon ng pagkakaisa ang aming mga leaders, Panginoon, para sa kauunlad ng iyong bansa, Panginoon. Panginoon, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa mga bilangguan.
Patuloy mo po silang ingatan, O Diyos, sa loob ng bilangguan. Sila man ay nagkasala o napagbintangan, Panginoong Hesus, Ikaw po ay nakakaalam sa kanilang mga puso. Kaya Panginoon, dalangin ko, Diyos, ang iyong gabay sa kanila at pag-iingat. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mong ingatan ang bawat isa doon at ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Tulungan mo sila, Panginoon, na malampasan nila ang mga trabaho o malampasan nila ang maging malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya Lord, maraming salamat dahil Ikaw ang aming Panginoon na nagbubuklod sa amin sa mga bagay na kailangan namin, O Diyos. Katulad ng malayo kami sa bawat isa, pero meron po kayong ginagawa, Panginoon, para magiging maayos at magkaroon ng koneksyon ang bawat isa, Panginoon, dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Sa magaling ito, O Diyos, patuloy kong itinataas sa iyo ang aming mga kabibigang mga mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Maging ang mga magsasaka namin kaibigan, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka upang sila, O Diyos, ay maraming mga pananim ang kanilang may tanim, Panginoon, para sa iyong mga anak. Kaya Lord, Ikaw, Diyos, ang naming sandigan sa araw-araw ng aming mga buhay dahil Ikaw ang manilikha. Ikaw ang naglikha sa amin. Ikaw ang may-ari ng mga bagay dito sa mundo, Panginoon, na pinagkaloob mo sa iyong mga anak. Kaya Lord, sa iyo namin ito, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat. At ang aming buhay, Panginoon, patuloy namin itong ipinagkatiwala sa iyo. Ano man ang kalooban mo para sa amin? Ang kalooban mo, Panginoon, ang siyang masusunod. Lord, maraming salamat po. Ito ang aking dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Kailan ka magsisimula, kaibigan? So, yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Kailan ka magsisimula? Anong mga ginagawa mo sa ngayon bilang kabataan? Naglalaro? Gumagawa ng assignment? Nagpa-practice? Yan ang pangkaraniwang ginagawa ng isang kabataan sa ngayon. Saan man ka tumingin? Mga kabataang nagdo-drawing, nagtitext, nagpupug, nagpo-computer games, gumagawa ng assignment, nagpa-practice para sa presentation sa school, nanonood ng TV, nakikipag-away sa kapwa kabataan, sa kapitbahay, o sa school. Ang makikita mo, kabilang ka ba sa kanila, mga kaibigan? Hindi naman na sa minamaliit kita, kabataan, pero ang babaw ng pinupuntahan mong landas. Kung puro ganito ang iyong buhay, kaibigan, at wala para sa Diyos, mali na agad ang punto ng iyong buhay. Mali. Talagang mali. Alam mo ba yon? Kaya kung hindi ka paligtas, kaibigan ko, kapag hindi ka paligtas, magsisi ka na sa iyong mga kasalanan. At tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Ngayon na. Huwag na bukas, ngayon na. Kasi ngayon ang kaligtasan Hindi bukas, hindi mamaya.
Tama na ang puro laro na lang. Puro aral na lang. Puro nood. Puro kwento. Di ka ba nagsasawa? May mga mahalaga kang dapat na ginagawa ngayon, kaibigan. At iyon ay ang maglingkod sa Diyos. Di ba? Maglingkod sa Diyos. Kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon, kaibigan? Kapag wala ka na. Kapag may karamdaman ka na. May sakit ka na. Ngayon na. Ikaw na nag-church, nagsisimba, kailan ka magsisimulang maglingkod ng totoo? Alam ko na kumakanta ka sa iglesia ng masigla tuwing service. Nakikinig sa Sunday school. Nag-special number kung minsan. Ngunit ang ibig kong sabihin, yung soul winning. Nagtuturo, pagsali sa mga iba't ibang activities ng iglesia. Kung ligtas ka na, kaibigan, mas madali mo nang itong magagawa. Ngunit kailan? Kailan? Pagkasintandaan na ako o ng iyong tatay, ng iyong lolo, ng iyong ate, ng iyong kuya, hihintayin mo pa ba iyon? Tingnan mo na lang ang mga halimbawa ng Biblia ng mga bata na sumusunod na agad sa Panginoon. Si David, kaibigan. No? Si David. Kilala ninyo na siguro ang taong pumatay ng isang higante sa Biblia gamit ang kanyang tirador. Oo, si David nga. Galing niya, ano? Pero alam mo bang ginagamit na siya ng Diyos bago ito mangyari? 2 taong gulang na siya nang gawin niya ito. Nung siya'y isa pa lamang musmos, mga kaibigan, o malamang mga 12 taong gulang, no? Ay isa lamang siyang tagapag-alaga ng mga tupa. Ngunit dahil sa kanyang puso na may pag-ibig para sa Diyos, pinili siya na pumalit kay Saul bilang hari. O, tandaan ko, nagiging hari si David. Hindi pinili ang 7 niyang mga kuya na mga malalakas at malalaki ang katawan. Pinili siya na mahina, ngunit may tiwala sa Diyos na lumilikha sa kanya. Si Samuel hindi manganak si Hana noong panahong ito. At dahil doon ay hiniling niya sa Diyos na bigyan siya ng anak. At kapag ginawa ito ng Diyos sa kanya, ang sabi ni Hana, iaalay niya ito sa Diyos upang maglingkod habang buhay. Gininig siya ng Diyos at ipinanganak ang lalaking nagngangalang Samuel. Noong ito ay 3 hanggang 5 taong gulang na dinala na niya ito kay Eli. Ang mataas na saserdote noong panahong iyon, 3 to 5 years old, maglilingkod sa Diyos. Oo, tumutulong siya sa mga ginagawa ni Eli tulad ng pag-aayos ng mga kagamitan sa tabernakulo at marami pang iba. Sa mag-aagang panahon ay nagiging propeta na rin siya sa Diyos.
si Hosea, no? Hindi mo siya masisisi kung maging masama siya. Ang kanyang amang hari na si Amon ay naging masama. Sumamba sa mga Diyos-Diyusan, maaga itong namatay bilang parusa ng Diyos. At siya ang pumalit sa hari sa edad na 8. At hulaan niyo kung anong ginawa niya. Sinunod niya ang lahat ng nalalaman niyang utos ng Diyos. Inalis niya ang Diyos-Diyusan. Ibinalik ang mga kapistahan. Binasa sa Israel ang aklat ng batas sa batang edad. Hindi na siya naghintay. Sinimula na niya ngayon. Si Daniel, kaibigan, isipin mo na lang na kapag hindi mo kinain ang ipinagbabawal ng Diyos, parusahan ka ng matindi. O may madamay na ibang tao. Naranasan ito ni Daniel noong masakop ang Israel ng kalabang kaharian. Dinala silang mga prinsipe at tinuruan ng iba't ibang bagay. Kabilang ang pagkain ng mga inialay sa Diyos-Diyosan. Kapag hindi niya ito kinain, ay paparusahan ng kamatayan ang nag-aalaga sa kanila. Ngunit imbis na matakot, si Daniel ay naninindigan siya. Tinanggihan niya iyon kasama ang kanyang mga kaibigan. At hiniling na mga gulay na lamang ang ipakain. Buti na lamang at naging mas mataba pa sila sa mga kumain ng karne sa biyaya ng Diyos. Si Timothy. Alam niyo bang si Timoteo ang siyang pinakabatang pastor? Nakikipaglaban na siya sa mga bulaang tagapagturo sa Efeso na mas matanda pa sa kanya. Ngunit tinanggap niya ang hamon at siya ay naging isa sa mga tagapagpatibay ng iglesia sa Bagong Tipan. Marami pang iba mga kaibigan. Mga kabataang hindi na naghihintay na tumanda sila para maglingkod at sumunod sa kanilang Diyos. Hindi sila naglaro, nanood ng TV, nagpogs, o kung ano pa man. Buong tapang lamang silang sumunod sa kataas-taasang Diyos, ang siyang karapat-dapat lamang na paglingkuran. Ikaw, kaibigan, ikaw, na nakikinig ngayon, kailan ka magsimula? Kailan ka magsimulang maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo? Bukas? Pagtanda mo na? O ngayon na? Habang bata ka pa? Kaya hindi mo alam kung ano ang naghihintay na gawin sa iyo ng Diyos. Kaya mga kaibigan, sa hamong ito ang hamon sa ating ngayong umaga. Habang tayo ay bata pa, maglingkod ka sa Panginoon. Gawin mo ang nararapat para sa Diyos. Ikaw, kaibigan, ang hinihintay sa mga hindi paligtas. Ikaw, kaibigan, ang hinihintay sa mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos upang sila, kaibigan, ay maligtas at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Matiis mo ba yan, kaibigan? Kapag tayo ay naroon na sa langit at ang iyong kaibigan ay nasa impyerno? Maglingkod ka na. Ngayon na, kaibigan. Ngayon na. Huwag nang ipagbukas. Ngayon na. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon.
sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan. Dalangin ko, Panginoon, na ang mga kabataan, ang siyang leader ng aming bansa. Kaya dalangin ko rin, O Diyos, na ang mga kabataan ay maging mga disipulo mo, mga tagapaglingkod sa aming Diyos na buhay, upang marami pong mga kaluluwa ang maligtas pagdating ng panahon na ikaw, O Diyos, ay bumalik dito sa mundo, upang kami iyong kunin, dalhin sa iyong paraiso. Lord, hipuin mo po ang puso ng mga kabataan upang sila, O Diyos, ay maglingkod sa inyo. Maging pastor o anuman, Panginoon, ang kanilang kayang gawin. Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na narito sa mundo. Lalong-lalo na sa aming mga buhay, na ikaw, Diyos, ang may likha nito. Sa umagang ito, Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita, lalo-lalo na kung ito'y kanilang isinasabuhay. Ingatan mo sila, kasama ng kanilang buong sambahayan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.